Ayan, what is up mga kapitbahay, at tayo nagbabalik na naman. Dahil uwian na mga kapitbahay, mayroon ulit tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Ito, baguhan lang po ata siya. Nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba mag-configure ng ating Microtech Hex, which is, ito yan, Microtech Hex na GR3 ang Android phone lamang na, which is parang ganito. Gusto niya dito isa i-configure. Okay? So, ganito po yung mga kapitbahay. Meron po kasi tayong mga scenario na dapat i-consider. Meron kasi tayong isang Microtech na meron Wi-Fi, yung Half-Life ata. Yun, Half-Life, oo. Meron yung built-in na Wi-Fi. Yun, pwede mo yun i-configure gamit yung ganito mo. Kasi magkukunik ka lang sa Wi-Fi niya. Tapos, mag-download ka ng, patawag na to, mag-download ka ng Microtech Pro dun sa Google app. I-download mo lang yung ganyang mukha niya, o ganyan, no? Yan. I-download mo lang po yan sa Google. Parang Microtech Winbox din yan. Pag dinownload mo yan, pag connected ka sa Wi-Fi nun, automatic ma-discover po neto ng app na to. Pero, dahil yung gamit niya is Hex, yung ganito, kumari, ganito yung gamit mo, Hex na G3, mukhang imposible na ma-access mo siya directly. May kailangan ka pang gawin para ma-access mo siya dito sa phone para ma-discover dito sa phone na to. Kasi eto, walang built-in na Wi-Fi to. Yung ganitong model at saka yung ibang model, di ba? Kailangan mo pa siyang i-configure or may kailangan ka pang baguhin para ma-access mo dito sa phone. Okay? So, ano nga ba ang basic or ano nga ba ang basic config para pwede mo siyang ma-access dito sa phone? Ano ang gagawin mo? Okay? Yan. Kung nyo mapapansin mga kapitbahay, etong Microtech Hex natin na to is dati nga sinasabi ko, di ba? Mayroon tong default configuration na which is kapag sinaksak mo yung internet port na to doon sa router mo, automatic magbibigay siya ng batag nito, magbibigay siya ng internet. Tapos, ang pinaka-default na LAN niya is yung apat na to, kung yung mapapansin, ang pinaka-default na LAN niya is yung apat na to is naka-bridge po yan. So, kahit saan po dyan, LAN port po yan. Kung yung mapapansin. Yan, kung yung mapapansin, dito sa Winbox ko, na-detect po niya. Yan yung default IP niya, yung 88.1. Kapag nilagin mo yan, kapag nilagin mo yan, admin, yan, pag kinonek mo yan, magkoconnect po yan. Pero may lalabas siya na ganyan, no? Yan. So, i-minimize muna natin yan, ha? Yan. Ay. I-okay muna natin. Okay. Ayan, kung yung mapapansin, lahat ng port, yan yung 1, which is, yan yung pinaka-internet natin. Ayan, no? Kung yung mapapansin, no? Mayroon siyang internet. Pero kung nyo mapapansin, may nakasulat dito, running S. So, yung ibig sabihin ng S is slave. Kung nyo mapapansin, pag tinapat mo, lalabas yan, slave. Ayan, naka-slave po siya kasi nga, meron siyang bridge. Ayan. May bridge, ayan, bridge. Tapos, sa loob ng bridge na yan, lahat ng port, ayan, 2, 3, 4, 5, naka-bridge po yan. So, ibig sabihin, lahat po ng port na yan is 2, 3, 4, 5 is naka-LAN port po yan, which is, eto yun. Ito lang yung one port, nag-iisa. So, yan yung default niya. Kapag sinaksak mo yan sa internet mo, kapag inopen mo to, tapos, kumari, yung internet mo na yon, may wifi ka doon na naka-install. Kapag kinunik mo yan doon, bibigyan niya to ng IP, tapos magkukunik ka doon sa wifi mo sa bahay. Kapag sinearch mo yan dito, yan. Kapag inopen mo tong app na to, kapag ganyan, pag pumunta ka dito sa Discover, wala siyang nadi-discover kasi nga may mga rules po siya na dito. May mga rules po siya dito na naka-enable. Ayan. So kung wala kang PC, hindi mo madi-disable yan, syempre, 'di ba? Hindi mo madi-disable. Hindi mo yan madi-disable yung mga rules na yan kasi yan yung nagli-limit para hindi ma-broadcast sa ibang network. Ayan. Kaya wala kang mahanap. Ayan. So kailangan mo i-disable lahat yan or kailangan mo munang tanggalin. So, dahil nga wala kang PC, Android lang, wala kang magagawa. So, kailangan mong i-reset muna. Ayan. Kasi kapag na-reset mo yan, kungari, dinisable mo na yan, lalabas na po dito. Okay? Yan ang problema. Kaya dapat, importante, mayroon ka talagang laptop para ma-reset mo muna to, para ma-reconfigure mo, para ma-access mo dito sa phone. Ayan. Papakita ko sa inyo yung sample na i-reset ko to,
i-reset ko. Ayan. Reset configuration. Ayan. Pag na-reset ko yan, automatic magre-restart. So, yung 88.1 na IP, mawawala na po yun. So, madidetect na lang siya ng Winbox natin through MAC address. Ayan, kung yung mapapansin. Yan. Wala na po siya. So, magre-reset na po yan. Ayan, narinig nyo. Nag-reset na po siya. Yan. Kunwari, assuming nasa bahay ka. So, yung internet mo, nakakonekto dun sa modem mo. Yan. Yung one port neto. Nakakonect yan dun sa modem. Kapag nireset mo yan, lahat yan magiging normal na interface. So, kailangan mo pa iset. Yan. Kunwari, na-iset mo na yan. Yan, bumalik na po siya. So, kapag kinancel mo yan, ayan, kanya mapapansin, na-detect siya ng Winbox ko. So, wala na siyang IP na 88.1. So, through MAC address na lang. So, kailangan, login mo yan. Ayan, login mo yan. Tapos, yan meron siya, di ba? So, i-remove natin ulit yan. I-remove natin yung configuration. Cancel. Magre-restart ulit yan. Ni-remove natin. Remove default configuration ang ginawa natin. Yan, hintayin lang natin. Kapag tumunog na yun. Tagal Ayan. Bumalik na po siya. Hindi na siya tumunog. Na-reset na po siya. Kaya nyo po patsing, pag pumunta ka sa switch, wala na yung bridge, diba? Wala na yung bridge. Kapag kinlik mo yung bridge, wala na siya dyan. Okay. So, lalagyan natin ng IP ngayon. Na-delete na lahat. Lalagyan natin ng IP. So, ito yung ETH1. Yan. ETH1 natin. Yan yung one port natin. So, enable mo natin nung DHCP client niya para magkaroon tayo ng internet. Yan. Wala pa yung internet. DHCP client, add muna tayo. ETH1, apply, okay. So, bibigyan ka ng IP sa router mo. Yan. Etong 1 na to, makikita mo yan mamaya doon. Yan. Meron na siyang IP, di ba? So, kapag inyong mapapansin, yan. Dito sa, magkoconnect ako doon sa network ko. Ayan, magkoconnect ako dyan. Ayan, kung mapapansin, dito sa discovery ko, ayan lumabas na siya. Yung MAC address, ayan lumabas na po siya. Okay, kung mapapansin, dito sa IP addresses, ayan, ito yung IP ng 1 natin na nakuha doon sa router natin sa bahay. Yung 0.77. Kapag pumunta ka rito sa cellphone mo, ayan refresh. Ayan nakikita po siya. So, kapag kinlik mo yan, so, sasabihin niya, connect using MAC or IP. So, connect natin through IP. Ayan, kung yung papansin, andyan na siya. So, connect. Yan, sasabihin niya ng ganyan, downloading packages. So, ayan, connected po siya. Sabi niya, later. Ayan, di ba? Pag pumunta ka rito, ayan, pwede mo na siyang ma-access. Ayan andyan na po lahat. Alright. Okay, accessible na po siya. Wala po siyang way na directly na, kunwari, bago, from the box, hindi mo siya agad ma-access sa phone. May kailangan ka pang baguhin. Okay, so yun lang. Sana may naintindihan ka, subscriber natin. Shoutout po sa iyo, sir, Hindi mo siya automatically ma-access through Wi-Fi kasi nga wala siyang Wi-Fi, so may kailangan ka pang baguhin. Kaya recommended talaga na kapag nag-configure ka nito, dapat from the scratch, kailangan may laptop ka or may desktop para ma-configure mo to. Pero kunyari, binili mo lang sa tao tapos may pre-configured na, pwede mo na siya ma-access basta as long as na wala silang kinreate na rule na i-block yung outside or yung one-side output. Ma-access mo to gamit yung Android mo to basta connected ka, same as network. Okay? So,
let's go! Maraming salamat. God bless and peace. Happy New Year ulit. Sana nakatulong na naman ako sa inyo. Maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much for watching. Don't forget to hit subscribe, like, and share para masaya. Ayan, thank you sa support sa channel natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Alright, bye!